Good morning, TV fam. Today is February 3 and malamig na umaga sa inyong lahat. Ang gas natin for today is 182.9. Wow, mataas pa rin. Ang sabi nila, pa nagpapagas ka daw, dapat in the middle of the week, dahil usually doon bumababa ang gas sa linggo. Anyway, gusto ko lang kayong i-update. Ang snow dito sa Vancouver ay natunaw na. Meron pa rin kaunti, pero hindi na siya ganun ka-prominent. Ang sabi sa forecast ay magsusnow pa rin daw today. Hindi ko alam yan kung good thing yun or bad thing, pero it's good na ma-experience mo yung mga gantong bagay once in a while. Hindi yung parang kaparati doon sa ibang mga probinsya madami masyado mag-snow. Another week of work na naman tayo. Akalain nyo yun, napakabilis. At sabi ko nga in the previous vlogs, no, parang hinipan lang ng hangin talaga yung January, kasi siguro sa sobrang daming pagbabago at sa daming mga changes sa buong mundo, hindi mo na talaga napansin yung araw na talagang dumadaan ng mabilis, dahil parang ang input mo is yung mga nangyayari. So napakadami, napaka-fast pace. Anyway, mamaya magla-lunch tayo kasama si Joyce. Baka siguro sabi niya mag-mall na lang kami sa fast food. Siguro ganun na nga lang ang gagawin namin, and then nasama namin kayo mamaya. Can't hear well with my food. Hello TV fam. So, kasalukuyang nagsusnow at kasama natin si Madam Eskimo. Malamig. Mag-lunch lang kami dito sa Richmond Center. Ang forecast is -4 sabi mo? Yeah, ngayon -4. So ito yung itsura nung kapaligiran namin. Ayan. Hindi naman ganun ka sobrang dami yung snow. Flurries lang naman. Oo. Nagme-melt. Mabilis siyang nagme-melt. Ganyan lang ang weather dito sa Vancouver. Yan actually ang binabayaran ng high cost of living dito sa Vancouver. Bali, ang in-order natin is A&W. KFC pala to. Big Crunch. Tapos nag-add ako ng $1 para sa onion rings. Mali yung iniisip ko. Tapos si Joyce umorder ng pad thai. Ayan. Doon siya kumuha sa Thai Express. Ayan. May napansin lang ako kasi umorder ako ng Big Crunch Burger. Tignan niyo yung patty niya. Don't mind the ketchup. Ako na yung naglagay niya. Yung patty niya, yun. Pero papakita ko sa inyo yung picture. Yan yung patty supposedly pag doon sa photo. Para siyang yun sa Zinger. Pero again, ito lang yung nakuha natin. Sabi nila it's the same, pero I think parang nagugulangan na tayo eh. Yan yung anong tawag doon? False advertising. Yeah, that's false advertising. At saka yung parang lumiliit na yung produkto. Shrinkflation. Ayun, shrinkflation. That's the term na hinahanap natin. So tapos tayo mag-lunch. Todo buhos ang snow. Ayan. Diba? Pero kagandahan dito, hindi dumidikit sa daan. Pero malakas ang snow. Uy, parang wala ng traction yung paa ko ah. Bakit? Madulas. Ayan. Para magka-idea kayo, yan, ganyan ang bagsak ng snow dito. Pero pagdating sa floor, natutunaw din, hindi nag-stick. Diba? So ano to, rain and snow? This is snow. Hindi kasi nag-stick. Kasi hindi ganun kalamig, kulang yung lamig para mag-stick. Natutunaw siya kagad. Pero madulas yan. Nagiging slushy. Oh, yan. Yan ang pathway natin papunta sa opisina. Hello TV fam. Time check. Anong oras na? 5:05. Okay. Few things na hindi natin nagawa
Meron tayong isang task na nakalimutan. Anyway, na ano kasi yung ating meeting eh. May na-inject na rush meeting kaya hindi tayo nakasagot doon sa isa natin kailangan gawin. Well, hanggang ngayon nagsusnow pa rin sa labas. Not so sure if that's a good thing. Good thing sana na nangyari to over the weekend. Kaso nag-snow ng weekday eh. Paano mo may enjoy ngayon yung snow? Wow, everything is, well, not everything, but majority is white. Ang hindi maganda dito, slushy yung road, no? Kaya tinatawag na slushy. Alam nyo ba yung sa 7-Eleven na ice and water? Ganon yung texture nung snow. So it's wet snow siya lumalabas. Maganda siya tignan. Maganda siya tignan. Pero hopefully lang, kasi dito sa Richmond napaka-notorious dito na ang daming mga bad drivers. Yung alam mong hindi sila sanay na nagmamaneho sa snow. Maraming ganon dito sa Richmond. Hindi ko alam sa ibang parts ng Vancouver, pero I think one of the worst is Richmond. Bakit ko nasabi yun? Dahil madami ako nakita ditong mga aksidente na mga nangyayari. Lalo na pag mga gantong instances. Well, hopefully wala tayong madaanan na ganyan on our way home. Hindi naman yun ganyung kalayuan. Some of the employees ng City of Richmond are actually gonna be working from home. Dahil nga natatakot sila na, ayan o, tama, dumudulas tayo. Natatakot sila na magmaneho sa ganong klaseng condition dahil it's not good. Madulas. Lalo na yung sa gulong natin, no, yung ating sasakyan is prone sa pagdausdos, kaya sobrang dahan-dahan lang talaga tayo pag nagmamaneho sa mga gantong klaseng weather condition. Ang kito yung bata, naglalakad lang, naglalaro. Ayan o, hindi ganun kaganda ang daan natin, kaya sobrang mag-iingat tayo dahil baka tayo ay mag-slip. Sabi nga nila magandang ang tignan pero delikado naman drive-an. Malapit na tayo makauwi. Uy, nga pala, napansin ko tawag dito, maraming salamat sa mga nagko-comment sa mga videos natin. Na-appreciate namin yung inyong mga comments and suggestions and mga ideas, no, mga thoughts na meron kayo tungkol sa mga vlog topics natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Maganda man ang topic natin, hindi maganda man ang topic natin, nandyan pa rin kayo para manood sa ating mga vlogs. So maraming salamat. Wow, tama tayo, nagsaslide na naman tayo. Diyos ko, day, ang hirap. Anyway, mag-focus na muna tayo sa pagmamaneho, no? Mamaya na lang ulit. So kanina nga, kaya in-off natin yung camera para makapag-focus tayo mag-drive. Dahil yung sasakyan natin, kahit na stationary na lang siya, dahil sa dulas ng kalsada, kasi yung kalsada namin hindi ganyan flat eh. Naka-slope yan on angle para yung puddle of water nasa gilid. Nagsaslide yung sasakyan natin. Buti na lang hindi tayo tumama dun sa sasakyan na katabi, no? At hindi naman tayo na aksidente, pero grabe, hindi maganda ang daan. Hindi siya conducive na daanan. Good morning, TV fam. Mag-tea muna tayo. Malamig kasi sa labas eh. Punong-puno pa rin ng snow sa labas. So marami nga sa opisina namin, although light snow lang naman siya, hindi siya kapareho ng ibang mga province. Yung mga tao dito, yung experience, mabilisan lang talaga siya. Normally in 1 week,
wala na yan. Mawawash out yan ng ulan. Ang nangyayari is yung mga tao hindi sanay magmaneho sa snow. So, sabi ko nga kahapon, nung tinigil natin yung vlog, nakatigil na lang tayo. Akalain mo yung kotse natin, gumigilid. No? And meron pa man din sasakyan. So, good thing na lang na nag-green na yung stoplight, nakaandar tayo nang hindi tayo nakatama ng sasakyan. So, maraming tao dito, although may experience kung paano mag-maneuver sa mga ganyang klaseng weather conditions, minsan talaga yung road condition naman yung hindi naaayon. Kasi yung road dito, mapapansin nyo, parang siyang triangle, no? Naka-design kasi yan para yung puddle of water talaga napupunta sa drain. Kaya ganoon yung design niya, imbis na straight lang siya. Kasi may tendency yan na kung hindi totally flat yan, no, which is hindi naman talaga magiging perfect ang paggawa ng tao, magkakaroon yan ng puddling sa gitna. So, yun yung iniiwasan nila. Anyway, today nga, medyo siguro agahan natin pumunta sa opisina dahil ganyan yung klaseng daan na dadaanan natin. Pero ang topic natin for today is really about after effect nung trade war between US and Canada. Siguro nakita nyo in the news na yung Mexico over the weekend, binigyan sila ng extension, 30-day extension para i-delay yung tariff sa kanilang country. Paano nila ginawa yon? They offered Trump, dadala kami dyan ng over 10,000 soldiers, no, sa border para maprotektahan yung ating border. In the hopes na mabawasan din yung pagpasok ng illegal drugs such as fentanyl. So, hindi ko alam kung ano yung mga naging arrangement. Hindi pa na ilalathala. Kaya naman tayo ang lalim sa news kung ano yung inoffer nung Canada, kung bakit kahapon, after nilang mag-usap ni Trump, when I say sila, si Trudeau at si Trump, they jumped on a call or on a meeting at pinag-usapan nila kung ano ang mangyayari at ano ang gagawin. Hindi ko alam kung sinabi ni Trudeau na gawin nyo yan at papatayin namin yung ilaw sa mga area na nag-distribute kami ng electricity or power. So, hindi ko alam kung ganun yung pag-uusap nila. Pero, because of that conversation, na-extend din yung pagpapataw ng tariff sa Canada. They were given 30 days extension, kapareho ng Mexico. And then, hopefully, magkaroon ng real agreement with regards doon sa mga gustong mangyari ni Trump. At the same time, mawala na tong tariff threat na to. Pero, isa lang ang maidudulot talaga nung pangyayari na to, no? A lot of changes, a lot will be changing in the future because of this tariff trade war. Dahil ngayon nakita ng Canada kung gaano sila ka-reliant solely sa US. So, if someone in power sa US has a different mindset, malaki at magiging malaki talaga ang epekto nito sa Canada. So si Canada ngayon, they're trying to think of ways to prevent this from happening in the future. So siguro pag-usapan natin yan more on later, pagbalik natin galing sa opisina or on the way to work. So gusto ko lang ipakita sa inyo yung daan natin today. No? Ayan, usually pag may araw, medyo ganyan yung road condition natin, no? Ang kagandahan nito, hindi siya basa. Dahil pag basa yan, yun yung madulas, yung tinatawag na slushy road condition. Hindi siya maganda for driving. Kasi talagang dadaos-dus ka. Since ngayon, hindi umuulan, at least meron tayong kahit papahanong control dahil medyo matigas yung snow. So at least yung gulong natin, alam natin gumagana. So yan, pag may mga gantong klaseng condition, make sure mo na dapat dahan-dahan ka at meron kang enough space allocated dahil sa mga sasakyan na alam mo na, hindi ganun ka-experience sa pagmamaneho. Actually, itong lugar nga natin na to, turning left, medyo nakakatakot din kahit papano, kasi kung mapapansin nyo yung mga sasakyan, pag nagta-turn, pag dumausdos yan, sa yun sasakto. Kaya kuya, nung nakita mo yung positioning natin, hindi tayo sumagad.
no? Nagbigay tayo ng allowance. Ayan, tingnan nyo, dumadaos-dos tayo ngayon, no? Kasi yung mismong ice nagme-melt. Pag nag-melt yan, yun yung madulas. Ang technique na ginagawa natin dyan, normally, kung saan dumadaan yung mga sasakyan, doon mo ilalapat yung pagdaan mo din sa road. Dahil most often than not, yung area na yun natatanggalan ng snow at nagkakaroon ka ng better traction. So again, dapat pag nagmamaneho ka sa mga ganitong klaseng condition, dapat doble, triple ingat, no? Sobrang bagal mo lang talaga. Kasi pag binilisan mo yan, hindi ka makakapag-stop ng maayos. Mabuti na yung no, sigurado, kaysa sa mapahamak ka. Malit ka sa opisina mo, okay na yun na malit ka. Basta alam mong safe ka at hindi ka magdudulot ng disgrasya sa ibang tao. Yun yung parang pinaka-importante dyan. Ang current gas nga pala, since gagawin natin tong routine, no, sa ating vlog na makapagbigay ng update sa inyo on a daily basis. Ang gas currently is 178.8. So sarap mo ng 179. Yan ang gas natin today. And today is February 4, Tuesday, no? In the morning. Yan ang ating gas today. Hello TV fam. So tapos na tayo mag-dinner. Kasama natin si Joyce dito. Napag-isipan lang namin na mapag-usapan yung nagiging trend ngayon na buy Canada products. Buy Canadian. Buy Put Canada first. Anong nila tagline? Buy Canada? Buy Canada. Parang ganun. So, nasa news yan and all over social media na nire-recommenda nila na bumili daw tayo ng mga Canadian products instead of products coming from the US. So, ano ba yung difference? Kasi mayroong tinatawag dyan na product of Canada at saka made in Canada. Ang sabi nila, pag made in Canada, ano daw yun? Made in Canada, parang 50% ng ingredients. 51%. 51% Canadian. Made in Canada or came from Canada. Yeah. Tapos, yung isa naman, product of Canada. Pag nakita mong product of Canada, 98% nung produkto na yon came from Canada. Between the two, ang magiging top choice na dapat yung hanapin would be the product of Canada compared doon sa made in Canada. Although, both options are good pa rin in a sense pag naghahanap kayo ng produkto. Kasi ang bare minimum should be made in Canada. Ang the most beneficial sa Canadian economy would be product of Canada, yung naka-embed as a label. Huwag yung mga other like made in USA. Yung mga prepared in Canada. Yan, yung mga ganon. So, yun yung dalawa na top choice nyo. Pag namimili kayo ng groceries or any products sa stores, make sure na merong ganyang label kayong nakikita para na sa ganon maging beneficial para sa economy natin. So, ang pinopromote nila ngayon is magtulungan tayo. Lalo na yung mga tao na naninirahan, immigrant, resident, temporary worker, students, lahat tayo magtulungan para ma-uplift natin in a sense yung economy ng Canada. Support your own. Yes. Yun lang, siguro next natin dito na gagawin is isasama namin kayo sa supermarket para ma-pinpoint natin, makita natin in actual, paano ba malalaman kung product of Canada or made in Canada ang isang produkto na tinitignan natin. More to come in the next vlog natin. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, city of mine. How I love the city of